So welcome back for another video, another new loan app or another existing loan app na nagbabagong anyo, which is itong si YouLend loan app na downloadable po siya sa Google Play Store. Actually guys, talagang visible naman sa akin, napapansin ko na rin tong loan app na ito. Hindi ko lang siya gaanong pinagtuunan ng pansin nga kasi meron siyang kahawig na loan app nga before na natry ko na, which is itong si GZLend loan app, which is napag-alaman ko na siya din pala ito. Kaya kung mapapansin yung logo ni GZLend noon at ni YouLend ngayon, iisa lang yung forma niya, diba? And then paras po silang under kay Gulzara Lending Investor, which is ito nga pong si GZLend ito. Well, kaway-kaway sa mga nakatry kay GZLend dyan. Well, ito na nga, nagkaroon siya visibly ng update po dito, no? So this November 2025 lang, so nawala siya sa Play Store and then bumalik siya as YouLend na na-release lang siya this October 2025 at nagkaroon agad ng update, bagong-bago, fresh na fresh. At kung makikita nyo, visibly nga po is yung logo niya nagbago. From GZLend, naging YouLend na. Instant loan offer din po siya at mukha siyang buong matatanggap. At meron lang siyang minimal interest rate and 14 days to pay siya. So ayan ha, binigyan ko na kayo ng preview dito and don't worry, no income proof, no payslip, kahit sino pwede mag-apply dito. Even student, of course, unemployed is pwede tayo mag-apply dito kasi wala namang hinihingi kahit anong document sa atin about our income. Disclaimer ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience na gusto ko lang siya i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up. Makuha nyo po yung tamang expectation dito sa bagong YouLend loan app. And anyways, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan apps dito or online loan services. Legit man yan or hindi, existing loan app man yan or not. At nagkakaroon din po tayo ng tips, reviews, recommendations, and what are online loan apps to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganong video, you can consider subscribing and clicking bell button para lahat ng videos ko ma-notified ka at ma-update ka. Well, back to this YouLend loan app. Nakalagay nga dito fast approval loan app daw po ito na under nga po kay Gulzara Lending Investor, which is guys, binisita ko na naman siya sa SEC website kasi kailangan nating malaman kung siya po ay licensed to operate, kung siya po ba ay nasa active list of recorded online lending platform po dito sa SEC website kasi loan app po ito. And then I found out wala po siya doon, hindi ko po siya mahanap doon. Well, kaya nga sinisilip natin mga ganitong loan app no na bagong anyo, isa lang naman din talaga sila kung ano nagiging update nitong si YouLend or si GZLend ngayon. So download ko po yung app and then bubungad po agad sa atin dito itong information collection instructions po nila that we need to agree or to accept. We can skip naman if we want to, pero kasi ipupush pa rin nila to pop-up ng pop-up to upon application na kailangan pa din natin i-permit. Anyways, right after po nito, nandito na po tayo sa homepage po ni YouLend, which is nagpapautang po siya ng up to 50,000 pesos talaga, but doesn't guaranteed, subject for evaluation po ito. And here po, we need to input our mobile phone number and then magpapadala po sila sa atin ng verification code or OTP, which is nagpadala po sa atin ng code is EastCash. Parang meron siyang katulad din or kapatid na loan app na nagpadala sa akin ito is EastCash din. But anyways, in-enter ko pa din yung code kasi wala naman akong choice. And this is followed agad by our personal information po. So don't worry guys, napakadali lang fill upan nito. Tatanungin lang nila yung mga existing or overdue loans natin. Ang nilagay ko lang dyan lahat 000 lang. Including our educational level, type of housing, marital status, monthly expenses, i-declare din natin yan. And then dito sa baba is the contact information po, which is hindi po ito yung character reference ha. Ito po yung contact information through our email po. So i-input din natin siya dito. And then dito sa baba is the work information na po. And don't worry guys, sabi ko nga sa inyo, yung employment status nila is ito po yung mga yun. So ito lang yung pagpipilian nila, no? Nandito si student, si unemployed, nandito si business owner, si part-time, si full-time, si retired, nandito lahat, no? So pipili tayo ng category. Kahit sino po ang piliin natin dito, okay lang yun. Hindi sila nanghihingi ng income proof or supporting documents po. Well, after po natin mapilapan tong personal information na ito guys, proceed tayo sa next, which the contact information na po, which is ito po yung character references na po natin. Tatlo po yung hinihingi nila at magdadirect po siya sa ating phone book list. And then after po nito, this is followed by our ID information po. And for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Isa lang po yung pipiliin po natin dito. And then pipicturean po natin agad yan. And then magka-capture po dyan yung iba nating details like our ID number, date of birth, and gender. And then sa full name po, fill upan natin siya manually. And pagkatapos po nito is we need to undergo our facial recognition na po. So magsi-selfie lang po tayo dito. And then right after, move on tayo sa next, which is the withdrawal account na po. Either e-wallet po or bank account. Yung disbursement method po nila dito na if ever po na tayo ay ma-approve or willing tayong mag-loan dito, dito po nila ipapadala yon. Andiyan naman po si GCash, si Maya, at si GrabPay. And then after this one po, so i-evaluate na po agad tayo ng mabilis. Meron agad tayong instant loan offer of 4,000 pesos. Ganun siya kabilis mag-offer.
malaki na rin naman talaga tong offer na ito sa first timer. Though pwede po natin siyang ibabaha into 1,500 pesos. Ito yung pinaka minimum amount to cash loan ko po dito. Ang maximum ko is 4,000. Which is yung repayment terms ko po dito. Binigyan nila ako ng 3 terms up to 4 terms. Nakalock pa sa atin tong 5 terms na ito. Kaya kapag 3 terms po yung pinili ko guys, from today that I'm trying this loan app, within 7 days to pay po yung first payment ko. And then another 7 days to pay po sa second payment ko. Kaya lumalabas po siya ng 14 days to pay. 2 weeks to pay po siya. Dalawang beses tayo mag-installment dito. Baka tatanungin niyo yung third period ha, huwag niyo nang pakialaman yan kasi piso lang yan. At nakalagay naman po dito na the last installment will be wave lang din naman. Kaya magpo-focus tayo dito sa 2 installment term lang, which is 14 days to pay or 2 weeks to pay. At transparent naman siya dito no sa kanyang mga interest rate tsaka other fees po. So medyo malaki. Malaki talaga siya. Kinompute ko to ha. Lumalabas po na 19.95% po yung kanilang interest rate sa akin for 14 days to pay. Mataas siya ha. Mataas siya talaga guys. Mataas siya para sa akin. Pero alam nyo ba, sa kinadami-dami na rin ng loan app, which is yung iba 7 days to pay lang, ang lala ng interest rate nila 7 days to pay lang ha, umaabot ng almost 50%. So ito naman is 19.95% for 2 weeks na. Pero hindi ko gina-justify ha na okay siya. Okay yung interest rate niya. Hindi po siya okay kasi mataas talaga to. Ang akin lang, kina-compare ko lang siya. So dahil po no, naguguluhan ako dito kasi wala siya masyadong information kung magkano na lang yung mare-receive natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, mukha siyang buong matatanggap talaga. Kasi walang information kung magkano ibabawas nila sa atin. Okay na sana tayo kung ganun yung interest rate, kung buo siyang matatanggap. So tiningnan ko sa loan agreements niya. So nandito nga yung payment terms po natin. Nandito yung mga details na kailangan malaman natin. Pero kasi magulo din kasi hindi ito yung actual loan amount po na ino-offer sa akin. Sample lang siya. Kasi ang gaganda ng offer niya dito no sa loan agreement. Pero hindi naman talaga yun yung katotohanan. So, di ba meron akong video na natry ko na nga itong loan app na ito, which is siya yung dating si GZ Len. Napakadaming nag-comment po doon regarding their experiences din. So, according to my viewers po, nakalagay dito, ako po 3,000 yung hiniram ko, kaso natanggap ko 2,250 lang. Tapos, wala pang due date, nanghaharas na sila. So, this is not from me ha, this is from my viewers. So, marami rin nagsasabi dito sa mga viewers ko nga na hindi siya buong matatanggap, nanghaharas din daw kahit di mo pa due. And then, another viewer din, ganun din yung experience niya, 3,000 daw yung na-approve, pero yung dumating 2,250 lang daw, and then 3,600 daw yung babayaran niya. 1,800 weekly, yung binabawas nga daw po sa kanila is 750 pesos, which is lumalabas na 25% of her loan amount yun. 25% yung service fee niya. Kung may interest rate siya sa atin na 20%, service fee plus interest rate, aabot siya ng 45% for 2 weeks to pay. Taas guys, mataas talaga yun no. Magiging transparent lang tayo dito at hindi ko marerecommend yung mga ganung loan app. And again guys, bago po kayo mangutang dito ha, please, utang na loob, pag-isipan niyo pong mabuti, mag-search muna kayo kung nagbago na ba talaga siya. Kasi ang dami na rin po talagang nakapag-try nito. And again, hindi ko nga po siya marirecommend because of the high interest rate. Yes, madaling mag-apply. Yes, makakauta. Well, wala akong magagawa. If ever gusto mo pa din siyang itry, at least nabigyan kita ng heads up at nabigyan kita ng awareness dito sa loan app na ito. May idea ka na and it's up to you still. Paki-comment down below po sa mga nakapag-try po dito kay GZ Len before or kay YouLend loan app. Iisa lang tong mga to So, paki-comment down below po. I need your cooperation para aware din po yung iba nating viewers regarding sa mga loan app po na ito. Don't worry, palagi po ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!